Welcome back. Sabi ni Mariel, sinasawa ni Robin Padilla, ang ating senator. Mariel Rodriguez. Sabi ni Mariel Rodriguez, we don't deserve his husband. True. True. Yes. True. Sorry, Ate Mariel, we don't deserve your husband. Sa'yo na lang siya. Sa'yo na lang siya. Huwag mo siyang papakawalan. Maybe Ate Mariel deserves it. Deserves him. Pero we Yeah. don't deserve him. Mhm. Maybe he's a good father, a good provider, Mhm. and a good husband. Mhm. I don't know. But is he a good senator? No. Why? This ex-convict. Hindi. Oh, wait, let's fact check the ex-convict. Is he an ex-convict? Yes. Okay. Meron siyang kaso, illegal possession of firearms. Okay, so hindi to alleged, it's true. It's true. Okay, so pag ang kaso mo is illegal possession of firearms, does that equate to you not deserving an office? Yes. Agad? Possession of firearms lang eh. Hindi ka ba... Yes. Bakit? Convicted ka. What does that mean? Ibig sabihin, gumagawa ka ng mali. Okay. Paano ikaw? If ikaw, may kaso ka nung bata ka, na nag-over the backod ka at kinasuhan ka ng trespassing. Bata ako nun. Hindi pa pwede kasuhan. 16 years old pataas lang. Hindi nga. 16 pataas lang ang pwedeng kasuhan. Okay. Ano lang yun usually, pagka ganun DSWD lang yun. Paano pag 17 ka? Pag 17, nag-over the backod ka? Oo. Over the backod yun, hindi naman possession of firearms yun. Possession of firearms lang naman eh. Sige Hindi na, ka pwede na. Akala ko ba pro gun? What illegal? Okay, not in illegal way. Gets. Ano naman si Robin, siga-sigayan. Tingnan mo na kaya sa Senate. True, okay. Di mapagkatawanan. Yeah. Yeah, if you have an illegal firearms, why? Anong ginagawa mo to actually use illegal firearms? Anyway, why do we not deserve Robin Padilla? Unang-una, wala pong educational background si Mr. Robin Padilla. Tama ako. Tama ka saan? Tama ako sa kaso niya. Okay. Wala siyang educational background when it comes to politics. Ay, meron. Wala. Hindi mo kailangan ng educational background sa politics. Ang kailangan mo is yung tawag dito. Kahit civil service nga eh. Kahit ano. Pero yun nga yung sinasabi ni Mariel na na that's why we don't deserve his husband. Kasi ang husband niya, merong apparently, merong magandang desire para sa bansa. And apparently, that's enough. Ano yung desire niya? I don't know. To serve Filipino people. Desire. Ano yung desire? Wala. Desire niya ngayon palayain si Bato. Yeah. As of now po, Mr. Robin Padilla, dahil wala kang educational background when it comes to law, di ba nung napanood natin siya kay Tony Gonzaga, meron siyang tatay or lolo na nasa politics, lolo or something, along his bloodline. Pero hindi, di ba? Wala siyang wala kang ding experience dati. And so, the only reason why we deserve Robin Padilla is because meron siyang magandang desire. But right now, his desire is questionable. You say one thing and you do another. Hindi siya tugma. Kasi yung desire mo doon. Ang tunay niyang desire is makapagsilbi sa mga Duterte o kung ano man yung gusto niyang di ba? It seems that way, pero hindi natin yan alam, di ba? Hindi natin alam bakit somehow meron siyang loyalty. Pero kasi part siya sa bumoto i-oust si Senator Soto. Diba? Tito Sen, no? Yes. Anong reason behind it, diba? Tapos, sa 13 kayo, what's the motive behind it?
trending naman na lahat kayo may kaso. Lahat kayo ay may past. Kayong 13 na nag-oust kay Senator Soto. And that truth is, if si Soto pa rin ang nakaupo, Forthwith, hindi babaliin yung meaning ng forthwith. ano yung Forthwith forthwith? meaning agad-agad, gawin agad. Pag napasa sa inyo yung articles of impeachment, you need to convene as a judiciary bilang magja-judge kung ano dapat, kung dapat ba i-impeach o hindi yung taong yun. And yung forthwith na yun na binali ni Chis Escudero, sinasabi niya, ang meaning ng forthwith sa kanya, hindi agad-agad. Kumbaga, drenable niya yung articles of impeachment last year. Kaya, di ba, hindi na natuloy. Tapos ito pa si Alan Peter Cayetano, kung ano pinagsasabi, in-archive nila. Pag in-archive kasi, ibig sabihin, sasantabi mo muna, tapos may gagawin kayong mga iba. So, hindi siya archive talaga. Talagang pinatay nila yung impeachment that time. 'Di ba? Wala silang planong buksan ulit yun. At ngayon, na nagbago ng Senate President before the impeachment, before ipasa ng lower house, yung articles of impeachment, bakit kayo magpapalit ng liderato? Anong urgent matter ang kailangan para magpalit kayo ng liderato? True, so true. Ang garapal naman. Huwag naman kayong ganyan. Alam namin na halos lahat kayo dyan may kaso. Alam namin na sobrang obvious to na Sobrang obvious po. nagsama-sama kayo dyan para iligtas yung mga sarili nyo. Hindi kayo nagtatrabaho para sa tao. May sarili-sarili kayong republika. May sarili-sarili kayong agenda. Nakakahiya. Tapos sasabihin nyo na parang ano na yung Senate. Ang baboy na po talaga bilang Pilipino, bilang isang tao na tumitingin sa mga nangyayari ngayon. Kadiri po talaga ang Senado ngayon. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung paano nyo ibabalik yung respeto ng mga tao sa Senado ngayon. Minsan nga napapaisip ako, kailangan i-abolish na kayo. Pero hindi naman pwede yun. Kasi maano yung power, di ba? Ma-consolidate sa Supreme Court sa... Pero I agree. Parang mas okay na nga na i-abolish sila. Hindi. Hindi, pero ganito na lang. Dahil hindi natin sila kaya abolish ngayon. So again, reiterate natin na sobra pong obvious na pinagplanuhan nyo ang pag-oust sa sa Senate President. Ngayon, to the people who see it very obviously, please remember these names. Kasi these people who are doing this, the people in the Senate, nagla-live pa sila, gumagawa sila ng propaganda, they're trying to rewrite the story, or they're trying to write a story para magawa nila yung gusto nila. Eventually, para tayo matanggap natin yung story na gusto nilang gawin. Akala nila bobo pa rin yung Pilipino. Akala nila ganun pa rin tayo easily persuaded. Pero I think you've underestimated yung talino ng Pilipino ngayon. Tapos kayo na yung nakakatawa. Honestly. Yeah. So I think the best thing we can do right now is to remember these people. They're gonna do something funny. Alam ko about kay Robin, pero I just wanna say this. Kay Alan Peter Cayetano, do not use the Bible. Napipiko na ako sa'yo. Di ko alam saan ka kumukuha ng kapal ng mukha, pero huwag mong gagamitin yung Biblia para sa sarili mong kung anong pinagsasabi mo dyan. Di bagay sa'yo. And yes, the Senate is under attack. Totoo yun, pero it's under attack ng mga taong katulad nyo, kayong 13 dyan. Kayo yung umatake sa Senado. Kayo yung umatake sa reputasyon ng Senado. Yes po, wala pong bumibili sa story nyo. Galingan nyo dapat maging scriptwriter. Akala nyo with a little drama maniniwala ng Filipino. Yung pagpapa-oust nyo nga kay Senator Soto, sobrang halata eh. Tapos with a little drama. Kayo na yung pinaka-worst lineup ng senators in the Philippine history. Sana hindi na sa susunod, hindi na maging katulad yung mga ma-elect. Lauren Legarda, disappointing, right? Yeah. Balimbing. Ayun, sige, balik tayo kay Robin Padilla. We don't deserve Robin Padilla because if you're supporting Bato de la Rosa, you're not pro-Filipino. Your desire is not to serve the Filipino people, pero your party. 'Di ba? Parang doon pa lang it's very obvious kasi dapat wag mo poprotektahan. You let him answer for himself, 'di ba? Obviously, sa ginagawa niyo ngayon,
meron kang utang na loob. It stinks. And we don't deserve someone who cannot act for himself. Person of interest na yan dahil sa ginawa niya kay Bato ngayon. Talaga. Kayo naman mga Remulla, gawin niyo naman yung trabaho niyo, DILG, Diyos ko po. Si John Vic Bakit? Remulla, nakipag-wishy-washy pa dun sa mga senators. Ayun, nakakainis Kasi yun. nga, it's just drama. Hindi kami bobo, Diyos ko naman. Kung you're trying to appeal sa mga supporters niyo, sabay-sabay pa kayong nagla-live. Sa amin, mas lalo kayong nakakainis. Hindi kayo nakakatulong sa bansa. Mga ginagawa niyo sa Senado nung Hindi, nilagay niyo pa sa alanganin yung buhay ng media, ng mga tao, ng mga servicemen natin doon. Magpuputukan, Sergeant at Arms, pati NBI. Ano ba naman yan? Nasa isang gobyerno tapos ganyan kayo. Si Bato lang yan. Wala nga yata magandang na panukalang batas yan tapos ingat na ingat kayo dyan. May mga kasalanan yan. May mga kailangan siyang sagutin tapos pinipigilan nyo. Hayaan nyo siya. Di ba nga sabi nyo dati sa Tokhang, kung wala kang kasalanan, hindi mo kailangang matakot. Ano yung ginagawa nyo ngayon? Hindi namin kayo kailangan sa totoo lang. Mas madami magagaling sa inyo. sa hirap ng buhay ng Pilipino, tama, ng economy ng Pilipinas. Alam mo yun, ng sistema na kailangan baguhin para mag-improve ang Pilipinas, we don't deserve you. Kasi we deserve someone who has brains, someone who can stand for himself, someone who can fix the system, someone who will put Filipinos first. We don't deserve you. I'm so sorry. Yun lang. Sorry. Sorry na. I'm not sorry pala. And you don't deserve the power that the people gave to you. So please step down. Lalo ka na, Peter. Bigay mo na yung Senate presidency. Ayusin natin yung impeachment. Bigay nyo ulit sa tao ibigay nyo ulit yung sa kailangan ng tao. Let the impeachment proceed. Huwag niyong harangan, gawin niyo ng maayos yung trabaho niyo dahil kaya kayo nilagay diyan para diyan. Tigilan niyo yung personal agenda niyo. History will judge you. At gugustuhin namin na sa history parang di na lang kayo naging senador. Yun lang. Robin Padilla, we don't deserve you. Ano ba yun? Bye!